Mula nang tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha. Ate, mabuti pumunta ka dito. Halika. Bakit? Dala mo ba yung papel ng loto na tinayaan mo kahapon? Patingin nga. Ay, hindi ko dala, pero kabisado ko. Bakit? Sabihin mo nga yung mga numero kung ganon. Teka. 5, 8, 18, 12, saka 36, at 10. Naku ate, ikaw ang nanalo. Ano? Milyonarya ka na ate. Totoo ba? Naku po, salamat Diyos ko. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-iisa ka lang. Mga anak, yung bilin ko sa inyo ha, wag na wag ninyong ipagsasabi na nanalo ako sa loto ha. Lalo ka na Greg, kilala kita. Daig mo pa kung akong magdadaldal ang pag-usapan. Bakit ba kasi kailangan pa natin itago ang pagkapanalo mo sa loto? Hindi din magtatagal. Malalaman din ng mga tao. Para ano pa? Para hihingi sila ng balato? Ano naman, masama kung hihingi sila ng balato. Ganyan talagang buhay. Lalapit sa tao. Ang inaakala nilang may kakayahan sa buhay. Bakit? May kakayahan ba tayo sa buhay? Baka nakakalimutan mo kung paano ako halos mamalimos nang maospital si Bunso. Iba yun. Iba rin ngayon, Betty. Basta, ako ang may pera. Ako ang may karapatan. At ako lang ang nakakaalam kung saan ko gagastusin ang pera ko. Anong gagawin ng mag-anak sa Maynila? Bakit lahat sila'y umalis para magpunta doon? Nanalo kasi ng loto yung anak mo. Ano? Lakas mo, hindi ko marinig. Nanalo sa loto ang anak mo kaya nagpunta sa Maynila para kunin ang napanalunan sa loto. Tingnan mo nga naman, Pagkatapos ng ilang taong pananayahan niya sa loto, araw-araw nakachamba rin. Oo, kaya maaga na tayong matulog para doon na natin sila hintayin sa bahay nila. Ikaw na lang mag-isa ang magpunta sa bahay nila hanggang mamuti ang mata mo sa kahihintay. At bakit naman mamumuti ang mata ko sa kahihintay? Maniwala ka sa akin. Sa ugali ng anak mo, sa Makalawa pa uuwi ang mga yon dahil mamimili ang mga yon. Parang hindi mo kilala ang anak mo. Na one day millionaire, ika nga. Anong gagawin mo sa napanalunan mo sa loto? Magtatayo tayo ng negosyo. Anong negosyong itatayo mo? Wala ka namang alam sa pagninegosyo. Wala nga akong alam sa pagninegosyo, pero may kakilala kong magaling sa negosyo, kaya makikipag-partner ako sa kanya. Hati kami sa kapital at hati rin kami sa kita. Makikipag-partner ka? Narinito naman ako na asawa mo. Magaling sa negosyo. Ano? Ibig mo sabihin, sa iyo ko ibibigay ang napanalunan kong pera sa loto? Asawa mo naman ako Ayoko nga.
gagastusin mo pa sa iba ang pera ko. At bakit ko naman gagastusin ang pera mo? Pang negosyo natin yun. Gusto mo pala ng magnegosyo. Bakit hindi ka nagtayo ng negosyo noon pa? Paano nga ako magtatayo ng sarili kong negosyo Ibinigay ko sa'yo lahat ng kinikita ko. Oo, di dumiskarte ka. Sana, dyan sa sinasabi mong negosyo. Teka nga muna. Wala ka bang plano na bigyan mo ako ng kahit konti na pera sa napanalunan mo? At bakit kita bibigyan? Numero 1 kitang kritiko sa pagtataya ko sa loto? Bakit? Wala ba akong karapatang suwayin ka sa pagtaya mo sa loto? Pera ko naman ang ginagastos mo Oo nga, pero mo nga ang ginagastos ko sa loto na puro naman talo. Pero ang pera na tinay ko sa huling pagtayo ko sa loto, nagpamnalo sa akin. Ay, hindi mo pera, kundi pera ko. Kaya pera ko lang ang napanalunan ko sa loto. Saan ba kayo galing na mag-anak at 2 araw akong nagpabalik-balik sa bahay niyo, sarado? Pumunta kami sa Manila, kuya. Siya nga pala, kumusta ka na? Medyo nangangayangayat ka ngayon Oo nga ikaw, kumusta ka na? Hindi na tayo nakakapagkwentuhan nung dumating ako Oo nga Napalibutan ka na kasi ng mga anak mo. Sabik na sabik sa'yo, kaya umuwi na ako. Alam ko namang magkakausap din tayo. Tuloy ngayon, magkausap tayo. Yung pamangkin ko, kumusta na? Okay naman siya. Walang pag may kapal. Magaling na. Pasensya ka na sa ibinigay ko Yun lamang kasi ang nakayanan kong ibigay sa'yo. Alam mo naman na may isa na akong kolehiyo, 2 high school. Gastusin pa sa bahay. At nagbibigay din ako kay inay, kaya konti lang nagbibigay ko sa'yo. Teka, anong ibig mong sabihin? Nagbigay ka sa amin? Oo. At bakit parang nagtataka ka? Bonbon naman akong nagbibigay sa'yo dinagdagan ko lang ng konti yung huli kong bigay sa'yo. Dahil nga gagamitin nyo ni Betty sa pagpapagamot ng bunso ninyo. Ha? Wala kasing ibinibigay si Ate Bertie sa akin Ano? Anak, halos magdadalawang linggo na mula nang matanggap mo ang napalanuran mo sa loto. Bakit hindi mo pa rin pinapagawa itong kusina? Tumutulo na pag umuulan Saka na, inay. Pag tumubo yung pinasukan kong negosyo. May negosyo ka ba? Ay, nasaan? Bakit wala akong nakikita? Naroon sa business partner ko. Siya ang namamahala ng negosyo naming 2. At ikaw, ano naman ang ginagawa mo sa negosyo ninyong 2? Wala ho. Tatanggap lamang ako ng kita sa oras na kumita ang negosyo naming 2. Ang kapital namin yun Anak, hindi sana kikialam ako Gusto mo rin lang palang magnegosyo. Bakit makikipag-partner ka pa sa iba? May asawa ka naman. Bakit hindi mo na lamang bigyan ng kapital yung asawa mo? Hindi ba't dati ng negosyante siya? Kung hindi ako nagkakamali, may grocery store siya doon. Kaya lang, nalugi. Dahil yung mga gamit nyo sa bahay, halos pinambili nyo doon sa puhunan niya. Ibig sabihin, may alam sa pagninegosyo yung asawa mo. Kaya bigyan mo siya ng kahit maliit na kapital para mayroon kayong negosyo na palalaguin. Ayoko nga. Kung gusto niyang magkaroon ng sarili niyang negosyo, kailangan sarili niyang pera ang gamitin niya. Hindi ang pera ko. Dahil hindi ko naman
ipinapahingi ang pera ko. Alam ko, ang akin lamang, ibigyan mo siya ng konting puhunan na palalaguin niya. Ikaw mapalago niya, di kayo ring pamilya ang makikinabang. Ano? Magtatayo siya ng sarili niyang negosyo? Hindi birong pera yun ha. Mabuti lang sana kung makikinabang din ako. Ay, siyempre naman mag-asawa kayo. Natural lamang na makikinabang ka rin. Kung gusto niyang magnegosyo, kailangan magbanat muna siya ng buto. Tulad ng pagbabanat ko ng buto sa tuwing nakikipila ako sa kainitan ng araw. Oh, nasaan ang ulam? Ito, nagluto ako ng baksin na bangus. Natagin ba naman pindito ko na. Hindi na ako nagluto ng gulay dahil naparami yatang lutong gulay ni inay kaya binigyan na tayo dito. Bangus na naman? Wala na ba tayong mauulam na iba? Maliban sa bangus na ito? Nagmanok na kasi tayo kahapon. Kaya naisip ko na bangus din naman. Para maiba. Ayoko niyan, palitan mo. Pero ngayon lang naman tayo nag-uulam ng bangus Basta ayoko niyan. Anong kakainin natin? Ito lang yung naitulong kong ulam Wala kang alam na ilutong ulam? Ang imbutido. Hindi mo alam iluto? O kaya lechon? May naglilechon sa palengke. Pwede kang bumili na kahit 1 kilo doon. Alam mo, bukod sa mahalang karne ng baboy ngayon, hindi na ako sanay kumain ng karne. Kaya pagtigan mo lang itong naihanda kong ulam. Ano? Ayoko nga niyan. Imbutido ang gusto ko o kaya lechon. Oh, kung gusto mo nang kumain ng imbutido o kaya lechon, hindi bumili ka. Total, may pera ka naman May pera nga ako. Pero ikaw ang may responsibilidad na pagkainin ako, kaya pagkainin mo ko. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita. Aling Tuyang, totoo bang balita? Balitang ano? Nananalo daw sa luto si Betty? At saan mo nalaman ang balitang yan? Naku, Aling Tuyang, kalat na ho ang balita nung isang araw nananalo pala sa luto si Betty. Naku, huwag na ho ninyong itago pa ang pagkapanalo ni Betty dahil wala naman hong makikibalato sa kanya Oho, yung 1 buwan pa pala siya nanalo ng loto Pero noong makalawa lang na ikalat ang pagkapanalo niya, paano? Tinago nyo kasi. Nasaan po ba si Betty at makikibalato ako sa kanya? Ang mabuti pa, siya na lamang ang kausapin mo at marami pa akong gagawin. Melba, ikaw pala. Anong nagtulak sa'yo dito sa bahay? Bakit ganito pa rin ang sahig ng bahay nyo? Hindi ba dapat pinapamarmol mo na to? Pinapa-marmol ang sahig? Bakit naman? Okay naman ang sahig namin Ikaw pasimple ka pa Ayaw mong ipahalatang may milyon ka na. Ano bang milyon ang sinasabi mo? Nananaginip ka yata. Sus! Huwag ka nang magkaila. Alam ko naman na nanalo ka sa loto, kaya huwag mo nang ipagkaila. Huwag kang mag-alala. Hindi ako makikibalato sa'yo. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Uutang lang ako.
Ha? Ito naman, balato lang naman. 1,000 lang naman dyan, oh. Hay nako, hindi ko naintindihan ang sinasabi mo. At kung sakali mang may milyon ako, bakit mo naman ipapamigay? Ang hirap kaya ng walang pera. Naghihirap ka nga ay mamalitin ka pa nila kung wala kang pera. Ito naman, nakikibalato lang naman ako eh. Gusto mo pa yata akong sermonan. Wala akong pera. Kaya kung ako sa'yo, umuwi ka na lang at muli kang magpautang. Baka sakaling lumago pa. Kahit konti, ang kakarampot mong pera. Oh, kanina mo pa tinitignan niyang pagkain mo. Hindi mo pa ginagalaw. Hindi pa kasi ako nagugutom eh. Ano? 9:09 na ng gabi, hindi ka pa rin nagugutom? Bakit may nagbigay sa'yo ng merienda mo kanina? Hindi ako nagmerienda. Kung hindi ka nagmerienda, siguradong nagugutom ka na ngayon. Magtapat ka nga sa akin. Ano ba talagang dahilan? At wala sa panahon ang pag-uwi mo, ha? Gusto mo bang malaman ang totoo? Oo naman. Natanggal ako sa trabaho. Ano? Natanggal ka sa trabaho? Bakit? Na-discover nilang may sakit ako na hindi pwedeng gamutin. Ano? Oo, alam na ng buong barangay ang pagkapanalo ni Betty sa loto. Pero isa sa kanila ay walang lumapit sa kanya. Nahihiya siguro silang lumapit dahil nang nangailangan siya ng pampahospital ng kanyang anak. Wala man lang tumulong. Yung mga iba siguro na hindi siya tinulungan ang pwedeng mahihiya sa kanya. Pero kahit naman papaano ay may tumulong sa kanya. Tulad ng mga tricycle drivers. O bakit hindi sila nakibalato sa karaniwang nangyari kapag may nananalo sa loto? Magtataka ka pa. Napakaliwanag na nang itago ng anak mo ang pagkapanalo niya sa loto. O maliwanag pa sa sikat ng araw na ayaw niyang magbigay ng balato. Ganun lamang kasimple yun. Yung sinasabing mahalagang sasabihin mo sa akin na kailangan pang dito tayo mag-usap? Naalala mo ba yung 1,000,000 na ibinigay mo sa akin bilang kapital mo? Sa investment na ilanok mo sa'yo. Siyempre naman. Ikaw nga ang lagi kong iniisip. Dahil hindi biro ang 1,000,000 na ibinigay ko sa'yo bilang bahagi ko sa negosyo na paghatian nating dalawa ang kita. Kumita na ang pera mo. Yung 1,000,000 na binigay mo sa akin may kinita ng mahigit 1,000,000. Talaga? Ang ibig mong sabihin ay 2,000,000 ang ibibigay mo sa akin? Oo. Kung makukontento ka sa 1,000,000 na kita mo, ay ibibigay ko sa iyo ngayon ang 2,000,000 mo. Pero kung talagang negosyante ka, muli mong itataya ang 1,000,000 mo. O kahit mahigit pa, tulad ng sinabi ko sa iyo, na dodoble ang kita ng puhunan mo. Ha? Madodoble ulit? Oo, tulad ng nangyari. Muling madodoble ang perang ipinagkatiwala mo sa akin. Sige. Muli kong ipagkakatiwala ang pera ko. At ngayon ay 2,000,000 na ang i-invest ko sa iyo. Nag-iisa ka lang. 1,000,000 na. 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 1,0
tayo'y di na nagkita. Nadama ko ang lungkot kapag wala. Anong klaseng negosyo ang napasukan ni Betty? Legal kaya ang negosyong ito? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Madikdeng, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan.